Yan, minus 23, minus 22. Are humans built for being in the freezer? My goodness, tiniis ko to ng more than 30 years. Wow, iba kasi yung lamig dito sa North BC kaysa sa Ontario. Yung humidity sa Ontario, yung lamig niya so parang sagad sa buto yung pagka may moisture. Dito dry yung pagka niya, ng pagkalamig niya. Dry kasi yung ang West Canada, no? Parang disyerto, dry din. So kumbaga kung nasa shade ka pag summer, hindi ka papawisan kasi dry nga yung pagka yung may humidity sa air, may mga moisture sa air, tapos mainit, yun nagdadagdag ng papawisan ka kahit nasa shade. Yun lang ang may bibigay kong halimbawa. Punta tayo ng gym, masakit ng ulo natin siguro dahil sa natinggal lang tayo sa bahay. So kailangan natin maggalaw-galaw sa gym. Alright. Sa sobrang lamig na wala yung ayan, nahulog na nga yung pandik, yung suction, frozen yung plastic hinihintay ko pa yung mag defrost ng konti yung windshield dahil napakalamig. Tsaka maaraw ngayon, kung saan pa siya maaraw kasi nga walang walang clouds, so wala masyado siyang atmosphere na nagwa-warm yung dito sa baba, sa ground. So mas malamig siya, pagka napapansin ko, pagka cloudy medyo warm kasi nga nako-compress yung air ata dito sa loob from na level ng clouds hanggang dito. Pero pagka open air mas malamig dahil nga din sa open yung atmosphere. And kahit maaraw kasi kumbaga yung rays of the sun hindi naman siya direct, palihis siya kasi nandun sa may side. Kaya ba naniniwala kayo na ang earth daw hindi naman sinasabi nila is flat? Siguro like tawag mo spheroid ba yun o spherical sphere, na hindi naman siya talagang bilog. Dahil yun nga, pagka yung aeroplano take off, tapos hindi naman siya pag ganun pag nag-fly diretso lang. Pagka na-feel mo sa air, parang straight lang naman yung horizon, hindi ko nakikitang parang ganun. Walang dun sa outside ng earth nga, yung pa nga sa mga nasa point of view nila sa camera nila sinasabi bilog. Tapos yung sa ilalim parang hindi naman nakikita. So yun yung Antarctica, Antarctica, sinabi nila may mga nakatira daw dun ng alien. I-YouTube nyo, marami kayong matututunan tungkol sa mga YouTube is ang dami ng ang YouTube, parang YouTube University, history ng Philippines, yan yung mga baybayin natin. Sinira ng mga Spanish, wala kung wala tayong
hindi tayo na-colonize. Ano tayo, sarili tayong script na alphabet, baybayin niya. Yan, sinira lahat ng mga colonizer natin dahil daw very ano daw yun, dahil in-introduce nila yung religion nila eh. Very parang savage daw yung hindi tayo na colonize. Muslim tayo, no? Yung mga sultan, dato yan, based sa Muslim yan, yung mga dato yan. Ewan ko lang ano yung ano natin, yung Thailand hindi na colonize yan, pero yung mga Vietnam, Laos, Cambodia na-colonize yan. Yung French ang nakakolonize sa Vietnam, I guess British, Laos or Cambodia, parang ganun yan. Sa Thailand may sarili silang wika at saka kingdom na hindi daw sila na-colonize. Yun ang sabi. So, yun tayo. Yan, katatapos lang natin mag-gym. Nag-sauna tayo mga isang oras. Tapos nag-treadmill tayo mga 30 minutes. Nagpa-masahe ng 15 minutes. So, yan. Isang oras and 45 minutes. Halos 2 oras. And medyo nalusin yung ating likod. Ang bigat sa kanang shoulder. So, ngayon, medyo magana siya. Medyo nawala. Kasi yung tightness ba. Walang kuryente Ayun sarado lahat. Ang gagawin natin. At ang kuryente madilim. Madilim lahat Run out. For example, do you see a tree on a power line? Did you see a flash? Hear a loud bang or see a vehicle strike a power pole? Say No. yes to provide the information. Otherwise say no to continue to report this outage. No. Are you calling about an outage at the location with house numbers? Yes. We're aware of a... Dito tayo ng tuyo sa minus 30 weather. Frozen, tinapon ko na yung ano. Nalagay ko na lahat to. Frozen para maluto. Sakit sa kamay. Tapa natin. Ayan mausok. Maamoy kasi kaya dito tayo sa labas kahit minus 30. Lamig. Paano ba pag malaman? Ayan, pag brown na. Ito na ata ito. Kunin ko na. Lamig na Pwede na yan. Frozen.
Ang oras, walang kuryente kanina. Presents financing on the most technologically advanced Jeep Wrangler ever. Grabe yung ano ngayon, snow. Overnight. Wala nag-shovel. Hintay pa ata ako mag-shovel. Nag-shovel na nga yung ano eh. Ayun, para tayo nasa North Pole eh. Tira sa North Pole. Tutuwa ka ba rito? Sa umpisa siguro. Pero sa Pilipino, tempo bang magkasakit ka bago ka mag-enjoy? Kasi magganitong panahon, parang lagi ka magkakasakit. Malamig talaga dito sa Canada na wala akong gloves. Sakit sa kamay. Pasok na tayo bukas pala. December 29. Snowstorm sa parang H-bomb daw eh sa Ontario. Lahat ng Canada ganito. Ewan ko lang kung sa Vancouver nagkaroon ng snowstorm doon. Pero pagka grabe naman doon, pag nag-snow din eh, ano rin yung mga bus nadudulas, aksidente rin. Ang daming na-aksidente yung mga kotse rito, no? Sayang yung Honda 2005 CRV, ang ganda pa ng takbo eh. Ngayon eh, balik kong na yung ano niya, yung parang nakaganon na kasi parang push in siguro alignment yun, kaya hindi magandang i-drive na. Although maganda pang makina, kailangan ng palitan bago o ng iba. Yan. Dito tayo sa Good Life uli bago tayo pumasok bukas para naman medyo mag-loosen yung ating mga muscle. Yan. Pagka upo lang ng buong maghapon eh, lalo tayo nagkakasakit eh. Kaya kailangan galaw-galaw. Done na tayo mag-workout. Tingnan mo, madaming snow. Mag-shovel tayo pagdating sa bahay. Another workout na naman. Linisin natin to. Park ulit. Kapal eh. Kapal na mukha. Joke. Ay nako. Buhay Canada. Yan. Unahin natin yung entrance siyempre sa bahay. Tayo. Wala. Okay gabi. Natin ang salt yan after. Ayan, magandang umaga, alas 8. Basura time. Tapos pati yung cardboard. Ewan ko kung yung cardboard na to eh kailangan i-recycle. Recycle ko na rin to. Ayan, punta tayo ng snowy December 30th. Punta tayo ng may Pilipina na binibenta niya yung pesos niya, so katrabaho ni Esme.
So 714 for 30k. 714 cash. 0.30 cents pa. Gusto niya ano eh, cash, hindi i-transfer. Ito masarap to. Her dad made that flyer. Crispy duck pancake. And so I called him. He Anong Peking duck? his little girl. I-air fryer mo lang. Vanessa. Yan, besperas ng bagong taon. Merry Christmas, belated, and advance Happy New Year. At siguro sa New Year's nyo na to mapapanood. Yan, dito buhay Canada, sleet, snow, black ice, slush. Nag minus 30 nung nakarang linggo, ngayon plus 3, tapos umuulan. So ano yun, freezing rain. Yan, tapos delikadong driving ngayon. Kahit ano pang gulong mo kailangan dito studded, but you have to slow down still. It's not gonna be the same behavior ng pagdadrive, right? Pagka ganitong condition. Yeah, it's very very slick. Ito nga nila.